Si Mike Defensor ay sentro ngayon ng kontrobersyal na imbestigasyon sa Senado kaugnay ng 18 ex-Marines at male-maletang pera. Alamin ang kwento sa likod ng pangalan ni Mike mula sa kanyang impluwensya hanggang sa usaping yaman na patuloy na pinag-uusapan ng marami. The Philippine Showbiz List presents, Gaano nga ba kayaman si Mike Defensor? Mike comes from an influential and well-known political clan. Si Michael Mike Tan Defensor ay nagmula sa isang kilalang political clan na may matibay na ugat sa Quezon City at Iloilo na matagal ng bahagi ng makulay na kasaysayan ng politika sa Pilipinas. Konektado rin siya sa Defensor political family ng Iloilo, kabilang ang yumaong Senator Miriam Defensor Santiago. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang impluwensya ng pamilya Defensor Vargas sa iba't ibang antas ng pamahalaan, kung saan si Mike mismo ang naging dating kongresista ng Quezon City at naging kalihim ng Department of Environment and Natural Resources, kung saan naging bahagi siya ng mahahalagang desisyon at polisiya para sa kalikasan at urban development. Sa kabilang banda, kapansin-pansin din ang paninindigan ng kanyang anak na si Mikey Defensor, isang abogado na aktibong nagsusulong laban sa political dynasties sa Pilipinas. Bukod sa larangan ng gobyerno, naiugnay rin si Mike sa sektor ng negosyo nang siya ay maging bahagi ng Board of Directors ng Petron Corporation noong 2007. At naiulat din na inalok siya ng pwesto sa board ng sequestered United Coconut Planters Bank, habang may mga ulat din na madalas siyang bumisita sa Macau noong panahong yun. Mike's Business Empire and Wealth. Si Mike ay isang kilalang politiko at negosyante sa Pilipinas na ang yaman ay naiuugnay sa iba't ibang pangmatagalang negosyo, kabilang ang pagmimina at real estate. Siya ang nagsilbing chairman at CEO ng Pax Libera Mining at dati ring naging chairman ng Nihao Mineral Resources International Incorporated. Sa larangan naman ng real estate at nightlife, naiulat na may ugnayan ang kanyang pamilya sa ilang properties na pinamamahalaan sa ilalim ng Zeren Development Corporation, kabilang ang Blue Hotel at Chicago Nightclub sa Pasig City, na ayon sa mga ulat ay isinailalim sa operasyon ng National Bureau of Investigation noong April 2026 at tuluyang isinara kasunod ng mga kasong may kaugnayan umano sa trafficking at droga na isinampa laban sa ilang individual na konektado sa operasyon. Mariing ipinagtanggol naman ni Julie Defensor ang kanilang pamilya laban sa mga paratang na umano'y walang batayan at may layuning siraan sila. Sa isang pahayag, iginiit ni Julie na wala silang anumang ugnayan sa isang establishmentong iniimbestigahan ng NBI. At tinawag niyang mali at mapanganib ang mga pagtatangkang idugtong ang kanilang pangalan sa mga aligasyong may kinalaman sa umano'y iligal na gawain sa naturang lugar. Ayon pa kay Julie, itinuturing nila ang issue bilang bahagi ng patuloy na umano'y panggigipit o harassment laban sa kanilang pamilya na nagdudulot din ng malawakang epekto sa mga taong umaasa sa kanilang mga negosyo. Binanggit niya na umabot sa humigit kumulang 1,000 employees ang naapektuhan at nawala ng trabaho dahil sa mga isyong may kinalaman sa umano'y pagkakaugnay ng kanilang pamilya sa kontrobersya, na aniya ay nagdulot ng biglaang pagkawala ng kabuhayan ng maraming pamilyang umaasa sa kanilang kita. Sa kabila nito, ang pamumuhay at mga ari-arian ng pamilya Defensor ay patuloy na sumasailalim sa pampublikong pagsusuri at kontrobersya, lalo na sa usapin ng yaman at impluwensya sa negosyo at politika. May mga ulat din hinggil sa kampanyang pampolitika noong 2025 kung saan nabanggit umano si Mike kaugnay ng isang reklamo ng plunder na isinampa laban kay Senator Rodante Marcoleta, kung saan sinasabing may donasyong umabot sa 30 million pesos sa senatorial campaign na lumampas umano sa itinakdang limitasyon ng batas. Bagamat ang mga naturang alegasyon ay nananatiling paksa ng mga imbestigasyon at hindi pa napapatunayan sa korte. Mike allegedly paying millions to 18 ex-Marines. Si Mike ay kasalukuyang nasa gitna ng isang malaking political controversy kaugnay ng investigasyon ng NBI tungkol sa umano'y aligasyong bribery. Ayon sa mga ulat, ipinatawag ng NBI si Mike upang humarap sa isang subpoena na nakatakda sa June 10, 2026 bilang bahagi ng patuloy na investigasyon sa mga paratang na may kinalaman sa sinasabing alok na 5 million pesos bawat isa sa grupong tinatawag na 18 ex-Marines.
Ang naturang halaga ay umano'y alok kapalit ng kanilang paglahok sa isang press conference at testimonya tungkol sa mga alegasyon ng korupsyon sa mataas na antas ng pamahalaan at mga irregularidad sa flood control infrastructure projects. Sa gitna ng issue, lumutang din ang mga pahayag ng mga dating sundalo na nagsasabing may mga opisyal umano ng gobyerno na nakatanggap ng malalaking halaga ng pera na inilagay sa mga maleta, na iniugnay sa dating kongresista na si Zaldico. Gayunpaman, mariing itinanggi ni Mike ang lahat ng paratang laban sa kanya at tinawag itong kalokohan, habang binatikos din niya ang NBI at hinimok ang ahensya na huwag sayangin ang pondo ng gobyerno sa umano'y pagsupil sa mga whistleblower. Dagdag pa sa kontrobersya, naglabas ang Sandigan Bayan ng isang precautionary hold departure order laban kay Mike at Representative Rodante Marcoleta kaugnay ng hiwalay na kasong plunder na patuloy pa ring iniimbestigahan.